Ngayon po ay pagpatuloy po natin yung ika-36 na tanong sa Westminster Shorter Catechism na kung saan ang tanong po dyan ay ano-ano ang mga kapakinabangan sa buhay ng pagkakaroon ng katuwiran, pag-angkin bilang anak ng Diyos at kabanalan. So ang sagot po dyan ay sabay-sabay po nating basahin. Ang mga kapakibangan sa buhay ng pagkakaroon ng katuwiran, pag-angkin bilang anak ng Diyos at kabanalan ay ang mga sumusunod. Katiyakan na sa atin, kagalakan sa banal na spirito at paglago at pananatili sa kalooban ng Diyos hanggang sa wakas ng ating mga buhay. So, dito po makikita natin, meron pong tatlong mahalagang bagay na nais kong i-share sa inyo. Una, sabi po dyan, kapakinabangan ng pagkakaroon ng katuwiran or justification. Sabi po dyan, ang katuwiran ay ang pagpapahayag ng Diyos na tayo ay matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So, ibig po sabihin dyan, pananampalataya, di ba? Lagi po tinuturo sa atin na tayo lang ay naging matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. At itong pananampalatayang ito ay may mga bunga. Una po, kapayapaan sa Diyos. So, wala na tayong hidwaan sa Diyos at tayo ay tinanggap na bilang mga anak. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, tayo po, nung naging Kristiyano tayo, mas lalo tayo napalapit sa Panginoon Diyos. Tama po ba? Yan. Pangalawa, malinis na budhi. Napatawad na yung mga kasalanan natin at saka tayo ngayon ay makakalapit na sa ating Panginoon Diyos. Pangatlo, kalayaan sa takot ng pagkakasala. Ibig sabihin, hindi na po tayo alipin ng guilt o ng kahihiyan. And then, matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ang tiyak na kaligtasan ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. At habang tayo po ay nabubuhay, bilang mananampalataya, tayo ay patuloy na tinutulungan ng Panginoon Diyos na mamuhay ng nais sa Kanyang kalooban. Amen? Pangalawa po, kapakinabangan ng pag-angkin bilang anak ng Diyos at yung tinatawag na adoption. So dahil lamang sa biyaya ng Diyos, tayo ay tinanggap bilang mga anak, hindi lamang mga nilikha. So can you imagine, sa lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos, tayo yung pinakang nagkaroon ng relasyon sa Kanya. At hindi lang yun. Tinatawag pa niya tayong mga anak at natatawag natin siyang Ama. Amen. Ang ating relasyon sa Diyos ang nagpapalalim para po mas makilala pa natin siya ng lubusan. Di ba tayo may mga magulang? Tapos kilala niyo ba yung magulang niyo? Amen. So, ganun din ang Panginoon Diyos. Nung nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, lalo pa natin siyang nakikilala na siya yung matatawag natin siyang Ama, nakikilala natin na yung Diyos yung makapangyarihan sa lahat, Diyos ang may likha, Diyos ang may kapangyarihan para tayo tulungan, di ba? So, yun yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. At may mga bunga din po yan. Ang bunga niyan ay bagong identity. So, ngayon, anak na tayo ng Diyos. Hindi na alipin ng kasalanan. Natutuwa ba tayo na ngayon ay anak na tayo ng Diyos? Amen. Kaya nga tayo naririto, di ba? Isang kagalakan yon. Pangalawa, katiyakan ng pag-ibig ng Ama na walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Amen. Malayang paglapit sa Diyos, maaari na natin siyang tawaging Ama. Ito ngayon sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung matatawag na natin siyang Abba Father sa lahat ng pagkakataon na kailangan natin ng isang Ama. Pamana na walang hanggan. So tayo ay tagapagmana kasama ni Kristo at ang panghuli, katatagan sa pagsubok, alam nating tayo ay iingatan ng Diyos. Amen. Na kahit ano pang pagsubok yung pagdaanan natin. Nung nakaraang taon, ang dami nating pagsubok pagsubok na naranasan. Pero tingnan nyo naman ngayon, 2026 na, pero andito pa rin tayong lahat. Amen? At hindi yon dahil sa sarili nating kakayanan, dahil yon sa tinulungan tayo ng ating Amang Diyos. Amen. Pangatlo po, kapakinabangan sa kabanalan or sanctification. Ang kabanalan ay ang patuloy na gawain ng Diyos sa atin upang tayo ay maging kawangis ni Kristo. Ito yung araw-araw, pinagbabanal tayo ng Panginoong Diyos. Ito yung bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya kailangan natin ng banal na spirito sa buhay natin. Amen? At hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Kailangan mo ng Holy Spirit. Amen? At may mga bunga rin po ang mga ito sa buhay natin. Una,
pagbabagong loob at asal yan. Unti-unting nalalayo sa kasalanan. So, tatandaan niyo pa ba kung ano kayo noon at saka kung ano na kayo ngayon? So, kayo lang yung makakasagot, meron bang pinagbago? Kung wala, ay lumapit tayo sa Panginoon. Pero yun yung bunga. Yun yung bunga ng pagpapabanal ng Panginoon Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. May pagbabago sa buhay ng isang nilalang. Tingnan mo yung katabi mo. Lalo bang gumanda? Dahil yan sa Panginoon. Yan. So makikita mo sa kapwa mo na, eto, ano to? Puspos to, yung mga ganon. At ang bunga pa po ay lakas laban sa tukso. Eto, hindi tayo perfect, pero lumalakas tayo pagdating sa pagsunod dahil ang Panginoon pa rin ang tumutulong sa atin para gawin natin yung mga bagay na yon. Amen? Pangatlo is buhay na kalugod-lugod sa Diyos. So, ang ating mga gawa po ay sumasalamin kay Kristo. Ito, mahalaga to. Pag Kristiyano ka, sasabihin ng iba, dapat holy ka, dapat ganyan, ang daming dapat. Pero di ba, we're all sinners and it's only by the grace of God, that's why we can stand before the presence of the Lord. Ibig po sabihin dito, kailangan natin ang Panginoon Diyos para araw-araw ng buhay natin is magawa natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. At hindi mo yun magagawa kung wala ka sa salita niya. Kung wala ka sa word, kung hindi ka nagpe-pray, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo yun magagawa. Kaya, ang pang-apat, epektibong patotoo sa iba. So, makikita po dyan, yung kabanalan ay liwanag sa mundo, di ba? That's why we are the salt and light of the world din. And pagtsatsaga hanggang wakas. Lumalago sa pananampalataya hanggang sa dulo. So, yan yung maganda na bunga ng pagpapabanal ng Panginoon Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Na pagtatagumpayan mo lahat ng pagdadaanan mo sa buhay kasi kasama mo ang Panginoong Diyos. Amen? Sa Biblia po, malinaw na pinaliwanag ang katotohanan ito. Sabi diyan ay, totoong alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sabi sa Roma 8:35, basahin nga po natin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Sabi rin po sa 8:38, patuloy po tayong magbasa. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, at sabi sa 39, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, yun yung katotohanan. Na kahit anong bagay, hindi ka mahihiwalay sa Panginoon Diyos. At alam ng isang Kristiyano yung katotohanan ito. Amen? So, yun po yung ating paniwalaan. Sumunod, tayo po ay may kapayapaan. Sabi po sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nararanasan niyo ba yung kapayapaan sa buhay niyo? Amen. Actually, patotoo to, na lahat ng mananampalataya ng Panginoon Diyos na talaga sumusunod sa Kanya, may kapayapaan sa buhay nila na kahit may pagsubok o may hirap sa buhay, may peace, inner peace tayong nararamdaman compared dun sa mga taong walang Panginoon, di ba? So, ito yung katotohanan na sinasabi. Sabi pa dyan, tayo ay masaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi sa Roma 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. At sabi pa sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Ayan. So, ito yung mga bunga ng Espiritu Santo na kailangang maranasan ng isang mananampalataya. So,
examine ourselves, meron bang pag-ibig sa buhay ko? Or nararanasan ko ba yung pag-ibig na nagsasatisfy sa akin? Or may kagalakan ba ako sa tuwing gagawin ko to, yung mga bagay na ganyan? O meron pa ba akong kapayapaan kapag sa pang-araw-araw kong buhay, nararanasan ko pa ba yun? Or tingnan din natin kung kaya ko bang magtiyaga kapag ginawa ko tong bagay na to? O kaya, meron bang kabaitan sa buhay ko? Or hanggang ngayon, parang isa pa rin akong hindi ganun kabuti. At kabutihan at katapatan. So, minsan, examine natin yung sarili natin. Ito bang mga bungang to, nakikita ba to sa buhay ko bilang isang Kristiyano? O mas lalo ba akong naging worst? So, pag may mga ganong bagay, andyan ang Panginoon, handa tayong yakapin o handa tayong tulungan para maranasan natin yung mga bagay na yun na bunga ng Espiritu Santo. Amen? Sabi pa po dyan, tayo ay magkakaroon ng maraming biyaya. Amen. Maraming katotohanan sa Biblia na ang Panginoon ay talagang binibiyayaan niya ang kanyang mga tapat na anak. Amen. Sabi po sa Kawikaan 4:18, ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Amen. Sabi din sa Efeso 3:16, idinadalangin kong sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ayan. So meron pa po tayo ditong sabi rin sa Efeso 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa inyong mga gawain. Ayan. Itong mga salitang to, galing to sa mga naranasan ng mga taong nakaranas sa Panginoong Hesukristo. So ngayon, nagbibigay encouragement din to para sa ating mga mananampalataya kung paano natin ma-appreciate yung mga ginawa ng Panginoong Diyos. Amen? At sabi pa sa Efeso 3:18, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawa, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Ayan. So, lahat ng to ay hindi natin deserve, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nararanasan natin to. Amen? Sabi pa sa Colossus 1:10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Panginoong Diyos. Ayan, amen. So, makikita po natin na yung lahat ng mga nabanggit sa Biblia is totoo. Sapagkat nung araw o nung time na nakilala mo ang Panginoong Diyos, di ba masasabi mo na nararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon Diyos, bagamat may pagsubok or may mga kasakitan kang nararanasan, pero andun pa rin yung provision ni God sa buhay natin. Kaya, masasabi natin na tayo na mga anak ng Diyos ay nagkaroon din ng biyaya dahil sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Amen? Itinuturo din po sa tanong na to na mayroong mga kapakinabangan or benefits sa ating buhay dahil sa kabutihang loob ng ating Diyos. So masasabi lang natin na mararanasan lang natin lahat-lahat ng to dahil lang sa rason na hindi dahil sa work natin kundi sa kagandahang, kabutihang loob ng ating Diyos. Amen? Tayo ay mayroong mga kapakinabangan. Ito ay ang mga sumusunod. So maaari na nating malaman ang pag-ibig ng Diyos. So, eto, pagtatanungin ko kayo, alam niyo ba talaga yung pag-ibig ng Diyos? So, minsan, kadalasan sa mga baguhang Kristiyano, akala nila, alam na nila yung pag-ibig ng Diyos, pero hindi pa pala. Kaya, ang ibig sabihin niyan, araw-araw tayong lumapit sa Panginoon para mas makilala natin siya. Sapagkat sabi sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi wala naman tayong ginawa eh. Lahat ng tayo, naligtas tayo dahil lamang sa Panginoong Diyos, diba? Sa biyaya niya, sa pananampalataya na nanggagaling din sa Kanya. Kumbaga, malalaman natin yung pag-ibig ng Diyos kung tayo mismo ay lalapit sa Panginoong Diyos. Pangalawa, mayroong kapayapaan ang ating buhay.
Ayan, sabi po sa Roma 1, di ba? 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So every time na magkakasala tayo, dalawang way. Either mas lalo kang lalayo sa Panginoong Jesus o mas lalo kang lalapit sa Panginoong Diyos. So, wag niyong hayaan na mas mapalayo pa kayo sa Panginoon Diyos every time na we failed. Di ba laging sinasabi sa atin na we will fail but we will not give up. And then, we can always come to God to ask for forgiveness. So, magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin na bagaman makasalanan tayo, pero nandyan yung Diyos na buhay na handa tayong tulungan or patawarin sa mga kasalanan natin. Amen. At pangatlo, mayroon tayong pagtitiyaga hanggang sa magtagumpay. Yan, ine-emphasize dito na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali, pero there's always a victory because Jesus already have the victory. Amen. At lahat ng yan ay nakamtan natin dahil tumanggap na tayo ng katuwiran, pag-angkin bilang anak ng Diyos, at kabanalan sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Diyos. So lahat-lahat ng yan nararanasan natin. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Kasi lahat-lahat na nararanasan natin ay dahil lamang din sa biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, huwag tayong malungkot sa nangyayari sa atin dito sa mundo, at huwag din tayong gumawa ng kasalanan sa Diyos at lalo na sa tao. At dapat nating gamitin ang ating mga kapakinabangan sa buong oras ng ating buhay upang magtagumpay. So, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Araw-araw ng buhay natin, ang binibigyan niya tayo ng way para mapagtagumpayan natin or para mas lalo pa natin siyang kilalanin. Amen? Ito ay kabutihang loob ng Diyos sa kanyang mga anak, which is tayo yon, na tumanggap ng kaligtasan ni Jesus na anak ng Diyos. So, lagi nating tatandaan na hindi natatapos yung pag-ibig ng Diyos sa mga anak niya. Kumbaga, araw-araw, pinaparanas ng Panginoon Diyos na, anak, mahal kita, ganyan, lumapit ka sa akin at handa akong gawin yung mga nais mo. Diba? Ngayong taong to, diba? Sinimulan natin yung taon ng 2026. So, kung titingnan natin yung nakaraang taon, napakadaming ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. And as we gather here tonight to pray and to know more about God, wag nating sayangin yung mga oras o yung mga gabi na nag-gather tayo dito to pray, to talk to God. Kasi, we don't know. We don't know until when we will live in this world. This is not to make takot everyone. Pero this is the truth. We are here because of God's amazing grace. We are here because we're sinners. We need God's forgiveness. We need God's purification for ourselves. And we are here because we are already saved. So, wag natin sayangin mga kapatid na narito ka, pupunta ka lang dito, uupo lang tayo, wala tayong ginawa. Let's talk to God in this sacred place. And ito ay natatanging pagpapala, kaya dapat tayo magtagumpay sa lahat ng tukso o pagsubok na buhay. Amen? And as my conclusion, nabanggit ko nga dyan, di ba, na yung kapakinabangan ng buhay ay pagkakaroon ng katuwiran, pag-angkin bilang anak ng Diyos, kabanalan, mga katiyakan na sa atin ang pag-ibig ng Diyos, kapayapaan ng budhi, kagalakan sa banal na spirito, at paglago sa pananatili sa kalooban ng Diyos hanggang sa wakas ng ating mga buhay. So tayo, mga kapatid, tinawag tayo na matuwid. We're not really deserving. We deserve that. Pero God called us, chose us, adopted us, saved us. Tinawag tayo na matuwid. Tinanggap niya tayo bilang anak. And because of that, hinuhubog niya tayo. He's making us the one He wanted us to become. And every day, pinapabanal niya tayo. So, mga kapatid, tayo ay mamuhay ng may malalim pa na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Wala namang bayad yun, di ba? Pero mangyayari lang yun kung talagang ikaw mismo or tayo mismo ay lalapit sa Panginoong Diyos. Kaya tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya. Kahit napakapiranggot ng faith mo sa Panginoon, pero meron kang faith, there's always mangyayari. Amen?